at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob na pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas sa kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. Nasa Siquim ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ng kawan ang kanilang ama. Sinabi ni Israel, "Gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid." Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa, siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang naginipin, patayin natin at ihulog sa balon, at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanya, mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbuhata ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinugdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman, at dugo ng ating dugo, at sila'y nagkasundo." Nang malapit na ang mga ngalakal, inihaon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak, at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon.
Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tayo pong lahat. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroon tagutom na ipinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibininta nila ang batang si Jose. Tugon, Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagpagkwintas ng kulyar at bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Tugon, Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siya'y nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito ng namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Tugon, Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tumayo ang lahat. Wika mo'y aming dinggin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Wika mo'y aming dinggin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas sa bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak. Wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, siya'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila. Inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kautusan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan.
Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus, at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit hindi natakot. Ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta sa Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes para sa ikalawang linggo ng 40 araw na paghahanda. Nasa ikalawang linggo ng paglalakbay. Maganda na tayo muli ay mapaalalahanan na tayong lahat ay inaanyayahang pagnilayan ang ating pong mga nagiging pag-uugali, lalo tigit ang ating pong pag-uugali sa ating pong mga nakakasama. At kapag nare-realize natin na mayroon tayong mali, mayroon tayong mga pagkukulang, ang panawagan ay pagsisihan nito, humingi ng tawad. Para mas maging yung bang pagdiriwang natin ng Pasko ng pagkabuhay ay mas maging makabuluhan o meaningful. Dalawang ugali po ang kailangan natin masuri kung ito ba ay nangingibabaw sa atin. Una, sa unang pagbasa, itong 10 magkakapatid ay nagsiselos. Pag sinabi kasi nagsiselos, kakibat na rin yan yung inggit. Kinainggitan nila itong kanilang kapatid na si Jose. Nagsiselos sila sa special na treatment, special na pagpapahalaga ng kanilang ama dito sa kanilang bunsong kapatid na si Jose. Nagagalit sila, nagngingit-ngit sila sa galit kay Jose dahil nga ito yung paboritong anak ng kanilang ama. Kaya po, naisipan nila na patayin ang kanilang kapatid. Sabi, no, ito yung mapanaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon para ang atensyon ng ating ama mabaling sa atin. Sa Ebanghelyo, ang sabi naman dito, no, yung mga pinagkatiwalaan, yung may-ari ng ubasan, pinapunta ang kaisa-isang anak, ang minamahal na anak, sa isipan na igagalang nila ang anak niya. Pero nung makita yung anak, ang sabi nila, halika kayo, patayin natin na mapasa atin ang kanyang mamanahin. Dalawang ugali, ang pagkainggit at ang pagiging sakim. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang inggitero. Bakit ba hanggang ngayon hindi tayo ayaw natin makipagkasundo? Pero madalas naman tayo nagsisimba. Pero bakit tayo napipigilan at ayaw nating tanggapin o patawarin yung tao, lalo tigit, miyembro ng pamilya? Ano bang pinag-aawayan? Ano bang pinag-awayan o pinagsimulan ng inyong hindi pagpapansinan? Minsan feeling mo lang, no? Feeling mo siya yung favorite, feeling mo siya yung special, yung atensyon ay binibigay ng magulang ay nandoon, ikaw pakiramdam mo, wala kang halaga. Kaya tahimik ka na lang at talagang kinikimkim mo ito.
Lalo na kapag may binibigay, may binibiling bago, tapos ibinigay doon sa isang kapatid, ikaw wala, doon na nagsisimula yung pagsiselos, doon na nagsisimula yung pagkainggit sa isa't isa hanggang sa ayaw na ninyong mag-usap na hindi nyo na malaman paano nangyari na hindi na kayo nag-uusap. Hindi na nga nag-uusap, nagsisiraan pa, nag-aaway pa na para bang hindi magkadugo. Ano nangyayari? Ano nangyayari sa atin? Uy. Hihintayin pa ba natin mamatay ang isa bago ma-realize, bago ulit sabihin na hindi mo ko na naman hinintay? Di ba? Ang kwento sa ating mga pagbasa, kwento rin natin magpasa hanggang ngayon. Yung issue natin, maliit pa tayo, tumanda na tayo, lolo't lola na nga tayo, yun pa rin. Minsan po, tandaan nyo po ito, no? Hindi ko alam lang, pero sana, kasi isa ito sa mga na-realize ko din, no? Na hindi ibig sabihin, kasi ang mga magulang, kilala nila ang bawat isa. Kilala nila yung anak nila. Baka lang po makatulong sa inyo na mahimasmasan at kumbaga, matanggap na ninyo na hindi naman talaga, hindi ka mahal, mahal ka ng magulang mo. Yun nga lang, alam ng magulang, sino ang mahina, sino ang nangangailangan ng suporta, sino ang independent, sino yung kayang mabuhay. Kung sakali lang na ikaw ito, no, yung bang kaya ka nagagalit kasi pakiramdam mo, mas mahal yung bunso, mas mahal yung isa, ikaw na iiwan. Kasi kaya mo. Kasi malakas ka. Kasi matatag ka. Kasi kung mabubuhay ka dun sa kaisipan, no, na hindi ka gusto, hindi ka pinangangalagaan, hindi ka inaasikaso, mauwi ka talaga sa selos. Mahina yung isa eh. Ikaw malakas ka. Kaya lang, dahil dun sa pagtatampo mo, imbis na umasenso, hindi ka tuloy umasenso. At sinisisi mo, kasi hindi naman ako pinaburan eh. Kaya, anong pinag-aawayan? Yung kakapiranggot na naipundar ng magulang. At lumalabas pa, nagiging sakim tayo. Kasi ayaw natin ibahagi, ayaw natin itulong, kasi dapat atin lang ito. Na kung tutusin, hindi naman talaga sa atin. Yan ang nangyayari sa ating ebanghelyo, di ba? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang sakim. Kaya nga, habang maaga pa, yung mga bata, tinuturuan na natin ito na yung matutong, magkusang magbigay. Kapag binigyan kayo ng magulang, kayo mismo matutong magbigay sa inyong ibang mga kapatid. Hindi porket binigyan, inyo na lang. Binigay yan sa inyo para kayo ang magkusa at matutong magbigay. Para naiiwasan natin yung tampuhan, nauuwi sa away, nauuwi sa kalimutan. Tapos pag nagkita-kita, nagre-reunion, imbis na maging masaya, nag-aaway-away, lalo na kapag may alkohol na ang utak. Di ba doon lumalabas? Ikaw nga nung maliit tayo, kinuha mo yung tsinelas eh. Ikaw nga nung maliit tayo, inagaw mo yung damit eh. Di ba? Nagiging mababaw lang pala yun, pero parang walang kapatawaran ang nangyari. Hindi pa tayo malawak noon eh. Mga bata pa tayo noon, di ba? Pero ngayon matandaan na tayo.
Utang na loob naman. Yun pa rin. Yun pa rin ang tinatampo mo. Nabuhay ka nga, di ba? At tandaan mo, no? Lahat ng kung anong mayroon tayo ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa iyo yan. Kundi pinagkatiwala lang sa atin ito ng Diyos. Minsan sa mga organization, di ba? No? Nag-aaway-away. Nagkakainggitan. Sino ang mas close kay Father? Kasi yung close kay Father, busog lagi. Feeling niya, hindi siya pinapansin. Kaya, pag nagsama-sama na, yan na. Nagtataasan na ng kilay. Bakit kami lang yung naglilinis? Pagod na kami. Yung ibang organisasyon, hindi. Kawawa naman kami. Pero ang pinag-ugatan niyan, yun pa rin sa bahay. Naalala mo na naman na laging ikaw ang pinagwawalis, pinagbubunot, pinaguhugas ng plato. Yung iba mong kapatid, wala. Di ba? Lagi ganun eh. Dahil noon, wala ka, pakiramdam mo, pinagdadamutan ka noon, o ngayon, lahat gusto mong angkinin. Kaya lahat binibili mo kahit hindi naman na kailangan. Bibilin mo kasi gusto mo lang ma-fulfill yung pakiramdam mo na ito pala, ganito pala yung mayroon. Ako na ang mayroon ngayon. Ngayon naman ang wala. Magmamahal na araw na. Mainit na nga ang panahon eh. Painitin mo pa ulo mo. May stroke ka niyan. Diba? Hanggang kailan? Hanggang kailan? Sana ma-realize natin talagang hindi naman tayo bumabata. Kada araw, dumadagdag ang edad natin. Kada taon, tumatanda tayo. Huwag na natin hintayin yung ikamatay na natin yung ating selos, yung ating pagkaingit, lalong-lalo na yung ating kasakiman. Kasi hindi tayo makakapasok sa langit kung meron tayong ganyang pag-uugali. Amen? Habang pinagninilayan ang babala sa Ebanghelyo tungkol sa pangangailangang mamunga, ihain natin ang ating mga kahilingan sa Diyos Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, naway makatanggap ng liwanag, lakas at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga isipan, naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusan kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway hindi panghinaan ng loob sa gitna ng kanilang dinaranas ng mga pagsubok at sa halip ay palakasin ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway tumanggap ng kanilang walang hanggang kapahingahan sa iyong kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya.
kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Crescencia na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Panalangin sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kaaluban mo kami ng iyong bugtong na anak, ang mahal na pong Jesus Nazareno, aming Diyos at mananakop, ay magdusa at mamatay sa krus upang tubusin ang tao sa kanyang mga hirap at kamatayan. Ipinadadama mo ang mabigat na kasalanan ng tao at ang dakila mong pag-ibig. Itulot mong matanggap namin ang bunga ng kanyang pagtubos sa amin. Naway mabuhay kaming tunay na Kristiyano at makamit ang hinihiling sa iyong awa ng buong pananampalataya at pag-ibig. Sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong ibinibigay sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli, nanyayahan kayo para sa Lenten Recollection bukas, pagkatapos po ng 6 p.m. na misa. Maganda po makapagsimba muna, and then tuloy po tayo sa ating recollection. At meron din po pakumpisal bukas habang ginagana po ang recollection. At pagkatapos po ng misa ay tutuloy po natin ang banal na oras, kasabay po ang pagdarasal ng istasyon ng krus. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lumuhod ang lahat.
Purihin natin ang Amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Jesucristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pag-aalay ng sarili. Magsitayo ang lahat. Panginoong Jesucristo, habang kami nagtitipon dito ngayon upang pagnilayan ang iyong misteryong Pampaskwa, pagkalooban mo kaming lahat ng biyaya, nakasuklaman ang kasalanan tulad ng iyong ginawa, at gugulin ang aming buhay para sa aming kapwa ayon sa iyong halimbawa. Sa gayon kami ay maaaring makibahagi hindi lamang sa iyong paghihirap, kundi maging sa iyo ring muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Awitin natin ang isang pambungad na awit. We carry the saving cross through the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching to the dawning day, to freedom and victory, to God's light and endless glory. Sent by God, obedient to the Father's will, He leads the way of the cross. He carried the saving cross to the roads of the world, through the alleys of poverty and misery, marching to a dawning day, to freedom and victory, to God's light and endless glory. Sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, ang Panginoong Hesus noong gabi siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay pinaayag din niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Panginoong Hesus, minahal mo kami ng lubos-lubusan, minahal mo kami hanggang sa katapusan. Ikaw ay nananatili sa Eucharistia upang maging pagkain at inuming nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nananatili ka sa aming piling upang maging patuloy na palatandaan
ng nagliligtas na pananatili ng Diyos sa lahat ng sandali ng aming buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali na kami ay hindi nagpapahalaga sa iyong paghahandog sa amin ng iyong sarili at sa iyong mapagmahal na pananahan sa banal na Eucharistia. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Ang ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila ng may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis na siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulos sa lupa ang kanyang pawis na animo malalaking patak ng dugo. Tumindig siya pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad. Naratnan niyang natutulog ang mga ito dahil sa tindi ng dalamhati. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsilod po ang lahat. Panalangin. Mahaba at kakilakilabot ang gabing iyon, Panginoon. Ni isa sa iyong mga alagad ay nagkaroon ng lakas na samahan ka sa iyong pagdurusa. Ang tanging lakas mo ay ang iyong matibay na hangaring tuparin ang kalooban ng Ama, maging anuman ang halaga. Patuloy kang mag-isang nagdurusa, maging hanggang sa kasalukuyan, sa kalungkutan ng mga walang kaibigan, ng mga walang tahanan, ng mga walang kinabukasan. Puno ang aming lipunan ng katulad nila, ngunit patuloy kaming nagkukunwaring walang malay at natutulog habang sila ay namamatay, na biktima ng kapabayaan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang ikatlong istasyon. Si Hesus sa harapan ng Sanhedrin.
Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong sa Jesus, "Ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng kataas-taasan?" "Ako nga," sagot ni Jesus. "At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating na sa alapaap ng langit." Winasak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, "Hindi na natin kailangan ang mga saksi. Kayo na ang nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan." Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila sa Jesus at dinala kay Pilato. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, lumuhod ang lahat. Panalangin. Panginoon Heso Kristo, ikaw ang hukom ng sangkatauhan. Ngunit tinanggap mong litisin ng mga hukom na di makatarungan. Ikaw ang pinakabanal, tanging walang sala sa daigdig. Ngunit tiniis mo ang nagpaparatang ng mga sutil na makasalanan. Patuloy pa rin ang walang katarungan paglilitis na inuulit sa bawat di makatarungang paghatol, kung saan pinarurusahan ang walang sala at pinalalaya ang mga may sala. Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalan katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili, at mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila patuloy kang nabubuhay at nagdurusa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Ikaapat na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Pagbasa mula sa ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo?" Sumagot ang lahat, "Ipako sa krus." "Bakit? Anong masama ang ginawa niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. At hagupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik
at ipinutong sa kanya, saka pinaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay, at palibak siyang niluhod-luhuran at binati, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Natangay sa nang sulsol ng iyong mga kaaway ang malaking pulutong, kaya't ninais nilang ikaw'y papatay, mahal na Jesus. At hindi rin naisip ni Pilato na mahalagang panindigan ang katarungan at ipagtanggol ang iyong pagiging walang sala. Kaya't nagtagumpay ang mga hibang, gayon din naman ang mga kawal na Romano habang binatbat nila ng sugat ang iyong katawan at pinutungan ang iyong ulo ng koronang tinik at pag-aalipusta. Ngunit hindi ka man lamang dumaing, tiniis mong lahat iyon, tulad ng isang maamong tupang kakatayin. Walang imik, tulad ng milyon-milyong mga simpleng taong pinagsasamantalahan. Inaapi ng mga halang kalooban, habang marami sa amin ang nagbubulag-bulagan sa harap ng walang pakundangang paglapastangan sa katarungan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakilanman, magpasa walang hanggan. Amen. Tumayo po ang lahat. Ikalimang istasyon. Tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. At matapos kutsain, kanilang inalisan siya ng balabal, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Minamahal kong Panginoon, ang krus ay siyang parusa para sa mga kriminal at mga manghihimagsik. Sino ang maniniwala na ipinatong ito sa balikat ng anak ng Diyos, ang puno ng lahat ng kabanalan at kabutihan? Sa kabila ng lahat, tinanggap mo ito ng buong kababaang loob, sapagkat alam mo na ito lamang ang paraan upang kami ay mailigtas sa walang hanggang kaparusahan. Krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin, ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo at ng aming kasamaan. Hanggang sa mga araw na ito, pasan na mga walang malay na kalalakihan, kababaihan at kabataan, ang krus ng mga pagkakamali, kasakiman, pagmamataas, kahalayan. Ipagkaloob mo sa amin, mahal na Panginoon, ang biyayang di kailanman magbigay ng mga pasanin sa aming kapwa dahil sa aming mga pagkukulang. Magiting nawa naming pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Ika-anim na istasyon, si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Habang sumusuray ang hakbang ni Jesus patungo sa Kalbaryo, halos madurog si Jesus sa bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Higit pa marahil, napuspos si Jesus ng panunuya at panlilibak na mga tao na para bagang siya isang kriminal. Halos igupo ng pagod dahil sa kawalan ng tulog sa magdamag at pagpapahirap na kanyang dinanas. Si Jesus ay nalugmok sa bigat ng krus at pag-aalipusta na kanyang dinanas. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. Di malayo ang Kalbaryo mula sa Pretorio. Iilang daang metro lamang, ngunit natagalang ka, Panginoon. Natahakin ang daang iyon, hirap na hirap, at bigong-bigong umaasang may tutulong. Matagal nang naglaho ang iyong lakas, lubak-lubak ang daan, malupit ang mga tao, pabigat ng pabigat ang krus, hanggang sa di mo na ito makayanan, at ika'y nalugmok na sa lupa. Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasobasob dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin. Kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami. At kapag hindi na kayang pasanin ng aming mga kapatid ang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kami di na makabigat pa sa kanilang pasanin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Tumayo ang lahat. Ikapitong istasyon. Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sa iyo, Panginoon. Nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid.
si Simon na taga Cirene, ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang pinapasan sa kanya ang krus na Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Napadaan lamang si Simon habang pauwi na siya mula sa bukid. Napilitan siyang mag-iba ng landas, isang paglihis na nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Napilitang pasanin ang iyong krus. Siya man ay biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan. Naranasan niya ang iyong sakit, Panginoon, kung kaya't natuklasan niya ang ibig sabihin ng buhay kapag nagnanais na tumulong sa kapwa. Magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Cirene, Panginoon. Padalhan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba ng may pakikiisa at pagtsatsaga tulad ng magkakapatid. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang loob na magdamayan, sapagkat ang aming lipunan ay puno ng pagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasankrus, na may iba't ibang hugis at bigat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa nang unang, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Ikawalong istasyon. Nasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdadalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Panginoong Jesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae sa Jerusalem para sa iyo. Buong tapang silang sumunod sa iyo sa daan patungong Kalbaryo, subalit tinawag mo ang kanilang pansin sa dahilan ng kanilang pagdurusa, ang kasalanan,
at ang kaparusahan na dulot sa lahat ng hindi pagsisisi. Sana'y naging tapat din kaming katulad nila sa pagdadalamhati, sa hindi makatarungang pagpapahirap sa iyo, at sana'y kaawaan din ng aming puso sa mga pagdurusa ng aming kapwa, lalo na ng mga squatter, walang hanap buhay, walang tahanan, at ng lahat ng mga biktima ng kawalan ng katarungan at pagsasamantala. Ang lahat ng uri ng mga kasalanang ito ang nagdadala ng mga karapat-dapat na pagpaparusa ng Diyos sa ating lipunan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsitayo pong lahat. Ang ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang saliring, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanunood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Panginoon, ang mga kamay mong dati humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga may sakit at nagpapalayas sa mga demonyo, ngayon nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang magatid na magandang balita ng kaharian sa lahat. Ngayon di na maaaring makagalaw pa magpakailanman. Hinahamon ka ng iyong mga kaaway na bumaba mula sa krus, subalit di mo pinansin ang kanilang panunukso, hindi dahil sa ikaw ay nakapako, kundi dahil sa pag-ibig mo sa mga makasalanan. Pag-ibig ang nagatid sa iyo roon. Pag-ibig ang pumipigil sa iyo roon. Panginoong Hesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad sa aming mga tungkulin ng buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa amin ng pait, tulad ng pagkapako sa krus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po lahat. Ikasampung istasyon. Ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin, at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon din isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Panginoong Hesus, puspos ng katapatan sa pagsisisi ang nagtitikang makasalanan. Sa harap ng marami, punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala ang kanyang mga sinabi sa iyo. Naniniwala siya sa iyong kaharian at hindi mo siya binigo. Madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkamali at nagnanais na magbagong buhay, Panginoon. Ipahintulot mong kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw sa ganitong paraan. Kami rin ay papanaw sa mundong ito nang may pananampalataya at pagtitiwala tulad ng mabuting magnanakaw at nakikinig sa pangako ng buhay na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa ng una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo po lahat. Ang 11 istasyon. Sina Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon,
Siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo, lumuhod po ang lahat. Panalangin. Tulad ng isang sibat, ang paghihirap ay tatarak sa iyong puso. Ito ang propesiya ng matandang Simeon. Sa Kalbaryo naranasan ni Maria ang katuparan ng propesiyang ito at muli niyang binigkas sa kanyang puso, "Maganap nawa sa akin ang iyong salita." Walang sino man sa balat ng lupa ang umibig sa iyo nang higit pa sa iyong ina, Panginoon. Gayon din naman, wala kang inibig sa balat ng lupa nang higit pa sa kanya. Naroroon siya, saksi at kabahagi ng iyong pagdurusang naghatid ng kaligtasan. Sa paghahabilin mo sa kanya kay Juan, binigyan mo ng katiwasayan ang mga nalalabi pa niyang araw dito sa lupa. Sa paghahabilin mo naman kay Juan sa kanya, binigyan mo kami ng katiwasayan habang buhay, sapagkat ibinigay mo sa amin ang lahat, ang iyong ina at amin ding ina. Maging mapagmahal nawa kami sa kanya tulad mo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ikalabing-dalawang istasyon, si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain at nawalan ng liwanag ang araw, hanggang sa ikatlo ng hapon. Sinabi ni Jesus, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak ay kanyang sinabi, "Naganap na." Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Kami lahat ay hinatulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan. At inako mo ang parusang ito, ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Iisa lamang ang iyong buhay, Panginoon, tulad naming lahat, ngunit malaya mo itong inialay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pinatay ka ng mga kasalanan namin dahil sa labis mong pagmamahal sa amin, pinakamamahal na Jesus. Bago ka nalagutan ng hininga, sinabi mong ikay nauuhaw, uhaw sa pag-ibig. Tanggapin mo ngayon ang aming nagtitikang pag-ibig sa iyo, Panginoon. Nais ka naming mahalin, alang-alang sa mga ayaw magmahal sa iyo. Nawa sa katapusan ng aming pagkikibaka sa buhay, kami ay mamatay na nagtitiwala habang inuulit namin ang iyong wika. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ikalabing-tatlong istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga-Arimatea na angalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa sariling libingan na di pa nalalaunang ipinauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato. Saka umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Panginoong Hesus, binalot ka ng kadiliman ng kamatayan. Ang tanging mong maliwanag na tanglaw ay ang malambing na pagmamahal ng iyong ina, ang katapatan ni Juan, ang pakikipagkaibigan ni Jose ng Arimatea, at ang ilan pa. Inihimlay ka sa libingan, tulad ng isang napakahalagang kayamanang itinago sa baol, tulad ng isang butil na ibinaon sa lupa. Binigyan mo ng kahulugan at pag-asa ang iyong libing, ang aming libing. Salamat sa iyo, naging isang mapayapang pamamahinga ito sa kandungan ng inang lupa na naghihintay ng isang masayang paggising sa pagdating ng bukang liwayway na muling pagkabuhay na wawasak sa mga tanikala ng kamatayan magpakailanman. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kaming mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakilanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang ikalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Heso Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong malakrus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria. Bigla ang lumindol na malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilo na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang mga anghel. Ngunit sinabi nito sa babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Lumuhod po ang lahat. Panalangin. Jesus, hindi maaaring mabulok ang iyong banal na bangkay sa libingan. Hindi ka maaaring pigilan ng higit pa sa kinakailangan sa loob ng iyong libingan. Ngayon pinatutunayan ng naigulong na malaking bato na nagpinid sa iyong libingan at ng pagpapatunay ng anghel na ang iyong muling pagkabuhay ay totoo. Pinagtitibay rin nila ang katotohanang kami man sa darating na panahon ay babangong muli sa kamatayan. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay ang huwaran ng aming muling pagkabuhay. Maging ngayon pa man, isang hamon ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayang dulot ng kasalanan para sa pinagpalang buhay. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pangwakas na panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, namatay at matagumpay na muling nabuhay ang iyong bugtong na anak para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Sa iyong kabutihan, muli mong buhayin ang iyong mga tapat na nananampalataya upang makiisa sa Kanya sa buhay na walang hanggan sa langit, kung saan nabubuhay siya at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Tantum Ergo. Sacramento veneremus cernui et antiquum documentum novos et tituli Restetivi
ciel prisitisti eis. Oremus, Deus qui nobis sub sacramentum mirabilis, passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, danus corporis et sanguinis tui, sacra mysterium venerari, ut redemptionis tuum fructum, in nobis sujetes insiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Maraming salamat sa inyo pong pakikisa sa ating banal na oras at sa ating pagninilay sa Istasyon ng Cruz. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,